Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa Islam, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa kahalagaan ng oras. Harsul waqt alal waqti. Kahalagaan ng pag-alaga sa oras habang tayo ay nasa mundo ito. Dahil sa may darating ng panahon na wala tayong magawa kung hindi tayo ay dadaan sa tadhana, kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo rin ay naniniwala sa may kamatayan, na walang tao na hindi makatitikim sa kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may kaluluwa ay makatitikim sa kamatayan. Wala nang iba. Ako, ikaw, at lahat tayo nakikinig, at lahat ng nakikita natin na tao sa ibabaw ng mundo. Dahil doon mga kapatid sa Islam, so ano pang dapat natin gawin? Ano ang pinaka-importante na doon po tayo nakapokus? Una-una po, ang oras ay napakahalaga ang oras. Pag binaliwala mo ang oras mo o sinayang mo ang oras mo, hindi po pera ang kapalit. Hindi ginto ang kapalit. Ang totoo, sinira mo ang buhay mo. So, sabi naman ng mga Chinese, the time is money. Sabi naman ng mga Amerikano, the time is gold. Tayo mga Muslim, kill the time. Yun lang. Sa Islam po, al-waqtu huwal haya. Ang oras ay napakahalaga. So yun ang pinaka-importante, bakit po tayo pinag-usapan. Alam po mga kapatid, na ang banal na Quran ay ito ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya po ay nagpaliwanag sa atin. Qala ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Anfiqu mimma razaqnakum. Gastos ninyo ang biyaya ng ibinigay ng Allah sa inyo bagong dumating bawat isa sa inyo ang kamatayan. Fayaqula Rabbi, sasabihin ng isa, O aking Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon o konting oras, ajaling karib, faasaddaqa wa aku minas salihin. Dahil sa lahat ng kayamanan na ibinigay mo sa akin, ay gastusin ko sa landas mo o gastusin ko sa kagustuhan mo, Ya Allah, at ako ay magiging isang tunay na gumagawa ng mga kabutihan. Lani man ang takapakapos dito manusia. Yuti so Allah na piyakaregir katano din ang gustong tano din sa tamok tano, sa mga ginawa tano, kung unaan o dar tano pan kapakataling mo kapatay. Sumanusia na makapasindit ang girawakad ng ko, nabgiya ko nga sa oras, kaana ko makapagamal, naguana ko makanggalabag sa galabag ang mga pipya, naguana kan masid ka sulanguan o tamo ang inibgayang karaka. Yuti, kailangan din kapatid sa Islam na huwag nating sayangin ng oras. Huwag mong sayangin ang oras mo sa wala kang ginagawa kung hindi ang tunay na kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Begitu. Ito pang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kahalagaan ng oras. Hatta idha jaa ahadahumul maut, hanggang dumating sa kanila, bawat isa sa kanila ang kamatayan. Qala rabbi irji'un,
sasabihin aking Panginoon, irji'un, gusto ko sana mamuhay ulit sa mundo ito. La'alli a'malu salih, at ako ay gagawa ng mga kabutihan. Fima taraktu, dahil sa yung una kong ginawa ay mga labag sa batas na ipinagutos mo. Innaha kalimatong kailuha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po totoo yun. Mga kuno-kunwari lang yan. Pagbigyan po na pagkakataon, hindi niya po gagamitin sa kagustuhan ng Allah, kung hindi niya gagamitin sa kanyang mga salalo. Tulad ngayon, ano po ang ginagawa mo? Narinig mo bang mga ayat ng Allah? Bakit mo hinisinunod ang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pagdating sa iyo ang kamatayan, doon nga nagsisisi, sabi mo, Ya Allah, bigyan mo ako ng oras para ako ay isang magiging tunay na Muslim. So yun lang kapatid sa Islam. Yun ito yung pinaka-importante. Pagari ko bubayakan at desisyon ka din sa diing kaking gulalanan san ko mga suguan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dingap na yaway kapakataling umarkaw, kapatay. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار na umaylayin ka sumasako tarong koong kiran ko naraka na matiruiran ahay ubatanubu pakakasoy ko dunia na ditano pakambukagan sa mga ayat ukad ng tano gumbaloy tano apad ko miya maratyaya. Allahu Akbar. Walau tara ido kifu alannar, kung makita mo ang sila ay paparusain ng Allah sa imperno, fayakul, masabi nila, ya laytana, tayo ay kawawa, nurad, ibalik mo kami sa mundo, ya Allah. Wala nukaddiba bi ayatina, at hindi mo gawin ng mga kasinungalingan yung mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kami ay magiging tunay na mga mu'min. Ya Allah, naukasuin kaming kakudunia na paratean nami din sulangwan usubuan ka nagudi mi pakambukagan sa mga ayat ka. Nagumbaloy kami at tito kami arate. Masya Allah, tabarakallah. Yun lang ang sasabihin ng tao. So kapatid sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon pa tayong pagkakataon na ibinigay ng Allah sa atin. So dapat gamitin po natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So napakalinaw po ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa qala ta'ala wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Peter walla asiran na pagkigura o kirang kunaraka kadna nami pakaliwa kaming ka kunaraka ka ang galbag kami sa mapiya asalakaw ko pinggalbag kami. Ya Allah, sila ay umiiyak. Ya Allah, aming Panginoon, akhrijna, ilabas mo kami. Kami ay gagawa ng mga magagandang gawa, iba sa nagawa namin. Lalo naman, naging gutwa sa manusya, naging gutwa, wahum yastarihon. Kabla yastarihon, kapatid, bago dumating sa iyo ay ikaw ay umiiyak na malakas ng iyak, dapat mo gawin mo ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga obligatory sa atin. Yuto pagari ko bubayakan, galabak ang tano din, so galabak ay kasuso at wala ko, darak tano pa nakapakataling mo, kapatay. Aginan so kapakapasendit o mga tao, amiyat tembang si iku dunia. Li'adu billah, ya Allah, lindung kami kako, apoy ko naraka jahannam, ya Rabbal Alamin. Al-hirsu alal waqti, yung pag-alaga sa oras. Hirsu alal waqt, di ba? Ano ibig sabihin ng dapat nating gawin sa ating pag-alaga sa oras natin, kapatid? Una-una, al-istidadu lil akhirah. Yung paghahanda para sa kabilang buhay, para sa libingan, para sa kamatayan. Yun ang dapat nating i-priority sa buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yun ang ipaghanda mo. Ipaghanda mo yung istidadil akhirah, iriparado mo, suginawang ka, ku alungan amori, kudar kapan kapakatalinguma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung fid dunya ka annaka garibun,
أو آبر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ilan yung manutang to kapreparadua gina ni minindo ketan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baluyang ka suginawang ka ku dunia adatar ubaka mananangga udina sumasagad kulalan. Gawin mo ang sarili mo sa mundo ito ay para ikaw ay estrangero at parang daan na ikaw ay dumaan sa daanan. Yuto ikaw yaguyag. Gid na kalilid na sin patapatay sa gina na dagangan niyan, sindi patapatay sa gina na ka-empleyado niyan, sindi patapatay sa gina din niyan ka-permer, sindi patapatay sa gina kabulang estudyante, pero dadarating sa kanya ay dumadaan sa kanya ang mga obligatory na parang binadiwala niyang ang mga obligatory. So kapatid sa Islam, makinig ka ng maayos, payuan mo ang sarili mo, huwag kang magiging makamundong bagay kasi hindi po tayo manatili sa mundo ito, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ang sabi ni Abdullah ibn Umar, siya ay tunay na kinaglulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Idza amsayta fala tantadir as-sabah. Pag umabot ka ng hapon, huwag mong hintay ng maaga. Pag umabot ka ng umaga, huwag mong hintay ng hapon. Ang buhay mo, gumawa ka dahil sa ikaw ay malusog, bagong dumating sa iyo ay ikaw ay magkaroon ng sakit. Ang buhay mo sa mundo, bagong dumating sa iyo ang kamatayan. So ang ibig sabihin, huwag mong hintay ng hapon. Ano ang dapat mong gawin ngayon ay gawin mo. Halimbawa, kailangan i-obligatory mo sa sarili mo yung pagbabasa mo ng Quran sa araw at gabi. Obligatory mo sa sarili mo magsasadaka sa kapwa mo. Obligatory mo sa sarili mo na maggugunita ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at magdudua ka. Kasi ang Quran, hubbullahi wa hubbul jiran. Pagmamahal sa Allah at pagmamahal sa kapwa. Mahalin mo si Allah, paraiso ang kapalit. Mahalin mo ang kapwa mo, pera ang kapalit at baraka. Yun lang. Kasi pag marami kang kaibigan sa mundo, tinutulungan mo sila, babalik sa iyo ang tulong mo sa kapwa mo. Yun ang pinaka-importante, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Malinaw po yan, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay po ba sa inyo? Bilang tayo ay mahalin si Allah at mahalin natin ng kapwa. Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal mo sa kapwa para may kapalit ng salapi. Ang pagmamahal kay Allah may kapalit ng paraiso at pag-iwas sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal nating kapatid sa Islam. So tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan. Qala ta'ala, ya qaum, innama hadhihi al-hayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Peter wallah ko tutulan kung mu'min pagtaw o Fir'aun. Yan. Hay pagtawakan giyang kai akawiyag-wiyag ko dunia na matagsagad akapipya ginawa. Siguro itong ayat ay sababun nuzul ay kay Fir'aun at yung kaum Fir'aun na dumating sa kanila si Moses alayhi salatu wassalam na sinabi niya, o aking kaum, ang mundo ito ay mata, buhay ng maiksi, mata, enjoyment sa dunia. Niya kay ito. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Ang kabilang buhay ay ito ang tahanan ng manatili bawat isa sa atin. Bakit ka pa tunay na makamundong bagay? Ano po ang ginagawa mo sa mundo ito? Kapatid, wala. Ang karamihan, iba naman ang ginagawa. So ang kailangan sa mundo ito, ipaghahanda ang sarili mo para sa kabilang buhay. Yun ang dapat natin gawin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi linikan ng Allah ang tao at mga jin malibang sa sila ay sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba, pagtalima, pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun pong kapatid sa pananampalatayang Islam. Salam po sa inyo kay Muhammad Ihsan Rasuman Paturay. Assalamualaikum at salam kay Camila Laut. Masya Allah, tabarakallah. At lahat ng nanonood sa ating programa sa TikTok o sa Messenger,
FBI, salam po sa inyong lahat mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya ma ana fid dunya ma ana wad dunya innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajarati thumma raha wa taraka. Ilani man naging gutwa kaiksi ukaw yaguyag ko dunia mali da ko kipapantagnakan ko dunia inuntana aya kaibaratanakan ko kipapantagnakan ko dunia na datar o kukuda a suminirong ko ataga kayo na siyaropon a turog na dumike na gianatan niya bu yuti dunia gitu i dunia ay dunia na ana wad dunia ako at yung mundo wa ma ana fid dunia innama mathali ang kahadlin tulad ang mundo ito yun ang sinabi ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam karakibin katulad ako ay sumakay ng kabayo o sumakay ng kahit anong sakyan ngunit nakita ko ang puno sabi ng mahal na propeta so huminto ako doon suminirong ako sa giyang gutwa kayo para makapahinga ng konti. Pagkatapos, iniwanan ko ang puno. Oh, mashallah, tabaraka. So, napakaiksi ang mundo. Ganon din ang buhay natin sa mundo. Ilan naman, pamikiran na naman, guni ko manguda ka. Sa akin na, tamanaan ako na kalams. Mandidingan-dingan na, obabuso kang udaguan, napakasuiman to. Iman to na, medyo maedad. Dati, malakas, kahit anong gawin, magangyari. Ngayon po ay limitado ang ating mga ginagawa. So, napakalimitado po ang magagawin man to sa gingamanan niya na oras. Laman ito, agyan ko ito, kauyag-uyag mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaiksi ang buhay sa mundo ito. So, ibig sabihin, kapatid sa pananampalatayang Islam o sister, wala tayong magawa kung hindi ang tunay na pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang ipapayo ko sa aking sarili at ipapayo ko sa inyo. Halimbawa, kung tayo makagawa ng kahapon, pinag-usapan po natin yung gafla at yung al-maasi. Dalawa po ang dahilan bakit mahinang ating iman. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, itinawag niya ang kaniyang mga alipin at binigyan ng Allah ang paalaala yung mga mananampalataya sa kanya. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukrata wa asila. O kayo ang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gunita ininiyo si Allah sa napakadaming paggugunita sa kanya, araw at gabi po. So, kung bakit ang tao hindi naggugunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil po sa kaniyang ghafla, falang ang kaniyang utak ay malimutin sa bakit nilalang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Yun ang dahilan. Pangalawa po, dahil sa kaniyang ginagawa ng mga masasama na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang dahilan ay nasa kanya ay makamundong bagay. So, mga kapatid sa Islam, huwag nating sayangin ang oras sa mundo ito na hindi po tayo makagawa ng mga magagandang gawa dahil sa magsisisi tayo sa sarili nating sa bandang huli. Wa min wasiyati Nabiullah Isa ibn Maryam alayhi salam ala qaumihi. Tingnan mo ito ang payo ni Jesus Christ. Ang problema sa mga Kristiyano, tunay na naligaw sila. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ama namin na sa langit ka, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Masya Allah, tabarakallah. Maria, ina ng Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ito po ang paniniwala ng mga Kristiyano na tunay na ito ay paniniwala na labag sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at labag sa turo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ hindi na itinuro ako ang Diyos, ako ang anak ng Diyos, ang aking nanay na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Wala sa turo ni Jesus Christ yun. Ngunit ang mga Kristiyano dahil sa kanilang mga
konting kaalaman o kaignorasan sa katotohanan na hindi nila hinahanap ang katotohanan, yun ang dahilan sila po ay nagkamali. Ngunit ito po ang kanilang paniniwala ay labag sa batas ni Jesus Christ, lalo ang labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at napakalaking kasalanan sa pagharap mo kay Kristo na Diyos o anak ng Diyos na literal. Dahil sa hindi na itinuro ito, mga kapatid sa pananampalataya, lalo yung mga Kristiyano, dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamalaking kasalanan. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Ang Allah, ang Panginoon ng sanlibutan, ay hindi niya papatawarin kahit sinong klaseng tao na sila po ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan bakit pinanggalitan ng Allah ang mga Hudyo at yung mga Kristiyano. Dahil sa kanila, alam nila ang katotohanan, nasa Biblia, nasa Gospel of Jesus, nasa Old Testament, nasa New Testament, na God is one, sambahin ng isang Diyos na tunay, na bakit na sinasamba si Kristo. Ngunit ito po ang payo ni Jesus Christ. Min wasiyatin Nabiyullah Isa ibn Maryam alayhi salam ala qaumi. Ito daw ang payo ni Jesus Christ sa kaniyang kaum, kaniyang mga apostol. U'buruha wala ta'muruha. Dumaan po kayo at huwag kayo magtayo ng mga tahanan ninyo sa mundo. U'buruha. Yun ang mundo, sabi niya. Ang mundo, dumaan kayo at huwag kayo magtayo ng mga palasyo ninyo sa mundo ito. Bakit? Kasi may iwanan mo ang mga palasyo mo pag ikaw ay itinayo mo ang mga magagandang palasyo dito sa mundo. Tingnan mo ngayon, anong mga bilyonaryo sa mundo? Hindi ko nakalilimutan kay Amondrang, ang pinakamayaman sa Pilipinas. Isa siyang pinakamayaman ng Pilipinas. Anong sagot niya sa pera? Hindi daw siya masaya tungkol sa pera. Kasi sabi niya, ngayon naniniwala ko ang pera, hindi ko masasama sa hukayan. Tama po yung sinabi niya. Patay na si Hintrese. Yung kayamanan ba ni Hintrese kasama sa libingan? Wala. Patay na si Kukungoy. Kasama niya ba ang kanyang? Wala. Ganon din mga kapatid. Pag ikaw ay pinuno mo ang gumawa ka ng puno-puno ng biyaya sa mundo, maiwanan mo. So, kung ikaw isang bilyonaryong tao, ano ang dapat mo gawin sa bilyonaryo mo? Dapat gamitin mo sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magtayo ka ng magagandang muski, magtayo ka ng magagandang madrasa, tumulong ka sa kapwa, magdasal ka, magzakat ka, at mag-hajj ka mat-umrah. Yun lang po ang pera. Hindi po iipunin mo ang pera sa wala. Kasi hindi natin alam ano po ang mangyayari sa ating buhay. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ. Napakalino po sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam yung mangyayari sa buhay natin at hindi natin alam kailan po tayo babalik sa pinanggalingan natin. Hindi natin alam. So ang kailangan po, bago tayo dumating sa pinanggalingan, paghandaan po natin para po hindi tayo magsisisi sa bandang huli. Yun ang sinabi ni Isa alayhi salatu wassalam. U'buruha, lalakaw ka nuron, panisigid ka nuron. Wala, ta'muruha, sa uba ka nuron bubalay. Ito na dapat ka sa ginawang ka. Mararasarasay ka sa di nga kampanamo. Kapbalay ka sa palasyo. Dengan pa kasanggi aso haram aguso halal. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, rilay kami kaya Allah. Kukiad nanggar kami sa ging kaya dunya. Ginani kalilid. Datano pa kasanggi aso halal aguso. Haram, panginta ko Allah rilaan tanunian, ikalimut tanunian. Si iko kawiyaguyag tano sa giyang kaya dunia, na si itano kumapia asugoon raktan ukad ng tano, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Gumising ka na sa katotohanan. Huwag mong sayangin ang oras sa wala. Kasi tingnan mo ang lahat. Bakit ang tao masinso? Bakit ang tao mahirap? Dahil sa oras. Kung ano ang kalagayan mo ngayon? Mahirap ka ba o katamtaman o mayaman ka na? So ang karamihan sa atin, mahirap o katamtaman ng buhay. Pero bigla yung mga taong mayayaman. Bakit ang taong mayayaman ay dagdag ng kayamanan? Dahil sa kanilang oras ay ginamit nila sa kayamanan. Diba? Mayroon silang ginawa na para yumaman, yun ang dahilan bakit sila mayaman. Ikaw at ako. Bakit ako mahirap at ikaw bakit ka mahirap? Kasi po, gusto natin mamuhay ng mahirap. Diba? Ano ibig sabihin na gusto natin mamuhay? Ang oras na 24 hours ay ibinigay ng Allah sa atin. Dito po ang oras na kung gusto mo yumaman sa oras mong dapat mong gamitin ang pagyaman. So ganun din, habang tayo ay nasa mundo ito, huwag nating sayangin ang oras sa walang kwenta. Ang oras po dapat may kwenta
na ito ang oras na ibinigay ng Allah ay paghanda po natin ito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lahat ng successful sa mundo ay temporary lamang yon. Halimbawa, ikaw ang estudyante, nakatapos ka ng kolehiyo, may kurso ka, abogado ka, engineer ka, doktor ka, nurse ka, criminology ka, kahit anong klase, alim ka. Lahat ito po temporary yon. Temporary magiging alim, temporary magiging doktor, temporary magiging abogado, temporary magiging engineer, temporary magiging anong klase mong kurso ng pinag-aralan mo dito sa mundo. Kapatid, yun ang successful ng temporary. Pero ang tunay na manatiling temporary yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sa atin ang makapasok ng paraiso ng Allah? Sila po ay tunay na successful sa buhay. Pag hindi tayo makapasok ng paraiso, walang successful kapatid sa pananampalatayang Islam. So napakalinaw po mga kapatid, kung tayo ay nakikinig sa mga salita ng Allah at salita ni Prophet Muhammad, sumakaninawang kapayapaan, ay magiging tayo ay aktibo sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat natin tanggapin yung sinabi ni Jesus Christ, "U'buruha wala ta'muruha." Dumaan po kayo sa mundo, magmamadali po kayo, at huwag kayong magtayo ng mga palasyo nito sa mundo. Yun ang ibig sabihin. Ano ibig sabihin yan? Hindi ba pwede na tumayo ng bahay? Hindi, kasama po sa pangarap yan. Dapat bilang isang sa atin, may bahay, may kotse, may 4 ng asawa, may makapal na bulsa ng pera. Yun ang dapat pangarap sa mundo. Kasi pag hindi ka na umabot sa may bahay ka sa mundo, may kotse ka, may 4 ka ng sasakyan ng asawa at sasakyan ng kotse, tapos may saving account ka, hindi mo maramdaman ang Rabbana atina fid dunya hasana. Diba? Kasi sa mundo, transaksyon pera. So ang tinutukoy ni Jesus Christ, wala ta'muruha, na yung mimbalay ka ko dunia, nakialipatan ka, solungan ka amore, yung tipipikiran roo. Mountain na, panisigod ka no ko dunia, so baka nung balay, na ay pipikiran roo, tinutukoy doon Jesus Christ na huwag kayong matembang ko dunia. Diba? O baka nung matembang ko dunia. Ibig sabihin, huwag niyong gawin ng inyong mga sarili ay makamundong bagay na parang tinalikuran niyo yung dapat nating paghandaan na yung kabilang buhay, yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin, kapatid, mas maganda kung mayaman tayo, di ba? Marami po tayong matutulungan dahil sa kayamanan na ibinigay ni Lord bawat isa sa atin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So napakalinaw po itong katuruan po sa Islam. Sige, dagdag pa natin, ha. Start ko muna yan para malubat. Okay po ba kayong nanonood? Sige, ito pa. Kasi magandang usapan natin at hindi ko nagtatamad-tamad. Habang kayo naman nanonood sa akin, tuloy ko pa rin. Ito ang sinabi ni Ali ibn Abi Talib. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan wa likulli minhuma banunu fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisabun wa gadan hisabun wa la amal." Palagi po natin ito ini-encourage ating mga sarili. Ito ang paalaala sa araw at gabi, kapatid. Sabi ng Ali ibn Abi Talib, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan." Ang mundo ay tumatakbo, sumasagumbat sa dunia. Mudbiratan, na tinatalikuran natin ang mundo. Totoo po yun. Nung kahapon, tinalikuran mo yun . Ngayon pa, yung dumadaan sa'yo ng oras, ay tinatalikuran mo yun. Diba? At mudbiratan, tinatalikuran natin ang mundo. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan. Ngunit ganun din ang kabilang buhay ay tumatakbo na doon po tayo nakaharap. Doon po tayo malapit sa kabilang buhay. Hindi po sa mundo. Kasi ang mundo tinatalikuran natin. Ang nakaharap natin yung malakal maut. Diba? Darating sa atin si malakal maut. Likulli minhuma banun. Lahat ng dalawa ito may mga anak nila. May mga tauhan nila. Pakunu min abna'il akhirah. Gawin niyong sarili niyo na tao kayo ng kabilang buhay. Kayo ay mga abna'ul akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Huwag niyong gawin ng kayo ay mga makamundong bagay. Fa innal yawma al. Dahil sa araw na ito ay trabaho.
Walang kwentuhan, walang kwentahan sa mundo ito. Pero gadan, kakabilang buhay, kinukwenta ang ating ginagawa dito sa mundo. Wala amalon. Dito na, ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Umiyamula ka sa benggala, pragung ka sa benggala. Umiragung ka sa ubi, pragung ka sa ubi. Itinanim mong kasaba rin ang anihin mo. Itinanim mong ang kahit anong klaseng palay, ganun din ang anihin mo. Diba? Ganitong kapatid. So, ano ang dapat nating itanim? Ang itanim po natin amalusale, gawa ng mabuti. Magsasadaka sa ating kayamanan, gagawa ng mga mabubuting gawa. Yun ang dapat nating itanim para yun ang aanihin mo sa libingan mo. So, ito ang tatlo na dapat mong itanim sa mundo. Ano po yun? Ma'rifatullah wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinal Islam. Kilalahin mo si Allah, alamin mo ang Panginoon mo, alamin mo si Prophet Muhammad, at alamin mo ang relihiyon mo Islam. Pag-aralan mo ang katuruan ni Allah, pag-aralan mo paano magiging si Prophet Muhammad ating modelo, pag-aralan mo bakit ang Islam ang ating relihiyon, kasi ito po kung ito ang itinanim mo sa mundo, yun po aanihin mo sa libingan. Pagdating sa libingan, darating ang malaikat na magtatanong sa atin. Anong sabi niya? Man rabbuka. Kung itinanong mo sa mundo, masasagot mo na maayos, Rabbi Allah. Wa man nabiyuka. Sino ang tunay na propeta mo? Matatama sa sagot mo, si mahal na Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa ma dinuka. Ano ang relihiyon mo? Masasabi mo, ang aking relihiyon ay relihiyon ng Islam. Dahil sa ito po ang tatanggapin ng Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sa araw na ito, sabi ng Allah, kinumplito ko sa inyo ang relihiyon ng Islam at pati biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kagustuhan ng relihiyon maliban sa Islam. Ganun kapatid sa pananampalatayang Islam. So napaka-importante po yun. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, inna dunya laysat bidari kararikum. Daru kataballahu alaiha al-fana'a wa kataba ala ahliha minha ad-dha'na fa ahsinu rahimakumullah minha rihlata bi ahsani ma yahdurukum min naklatin wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Peter o Umar ibn Abdul Aziz ay ikalima khalifa na Peter yan ko kutba niyan so dunia na kinauban niyo darpa apte kenaan niya. Ini masa du Allah so dunia keda bu ini masa du Allah so tauron penggenatonian bu pagawaan niyan bu so dunia na pia inioron ikalimukanu wallah ko kia lalayag iyo ron. Sada alawanian asay mapia pagawidan niyo na katugalin niyo na luto kano sa ayada alawanian aluto na sukalaksik wala subhanahu wa ta'ala wa ahlaha. Gititigo andi di ba na Abdul Aziz, ang mundo ito ay hindi po ito ang tunay na lugar natin. Ito ang isinulat ng Allah nang mawawala at pati tayo ay mawala rin. Faahsinu, magpakabait kayo para kayo po ay nasa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala habang kayo ay naglalakbay. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, ang napakagandang ng baon yung tunay na katakutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Salam berkanusan languna dimbantay kay Haji Sofi Salam, sister, assalamualaikum. Nasaan yung zakat mo? At salam kay Jalal Amir Wali, Masya Allah. At salam kay Kamalia Laut. Sumainyo nawa ang kapayapaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kayo po ay nanonood sa ating programa. Okay po mga kapatid, Insya Allah po, dagdagan po natin itong programa sa darating ng panahon po para po hindi may masyadong sumubra ang oras. So, pinaka-importante na niya kapya-pya sa oras. So, di mo kabantay si kung mga live tano, panginta ko Allah magpya ginanusan langulangon. Pumakalun wallah sa mga umor tano, na ayap koreano na sa mga pipya. Gito ba, pa mga langab tano, sa mga advertisement tano, mga pipya.
si kuya manan yan di tanong kapagintaw sa giyang kaya dunia. So makinang lakano sa mga fifia coffee ang mga herbal lagi do coffee DXM na ad na available tanaron sa ginan akapihan sa Cotabato sa Quiapo, Manila inshallah. Golden Mosque. Tapos yun, sino mag-umra sa atin sa itong December, pati yung sa buwan ng Ramadan, kami po ay nakahanda upang serbisyo sa inyo. At yung lalo sa Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga lulot yung mga Pnay Haji, na kapakaya, ipagindus kami niron ka, anamis ka no di ka serbisyo, isa tarot to pa ka serbisyo, sikup kagamiron. Inshallah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. So malinaw po ang ating usapan. Huwag natin kalimutan si Allah, i-ano natin sa ating mga puso, na wala tayong gagawin kung hindi ang kanyang gustuhan. Inshallah, para po tayo ay makapasok ng paraiso. So maraming salamat po sa inyo, mga minamahal kong kapatid sa Islam. Salam na kanusan sa salam at kapipia ginawa. Panglinggo ko Allah, ang mapipia ginawa ni ulang-ulangon, ang mga bangsa ko ading bantay si isagyang kaiya, live tano imantua oras. Ilan likafi amanillah ma'assalama. Ako po si Sheikh Harun Imran, ang naglilingkod po sa inyo. Inshallah bilang isang Sheikh sa Hajj and Umrah at sa isang imam sa Golden Mosque Quiapo po. Masyaallah. So inshallah nasa tutorial tanong sa Marawi City sa Panambulik, tuloy-tuloy pa rin yan. Nag-ipon po tayo na pangdagdag sa ating kasi dalawa so kuwantano sa ginatural madrasanan agu masjid inshallah. So pakawgupon, kigupian sa sawatian, duwatian, magatusian, gususan cakalaian, na inshallah na mapad si ikubalas, isagyang ka na di tanong kambalaya, sagyang ka na madrasa tanu torel, kakagiya, ina ni miya kapiapi aman, akibagag ka sa dunia, makambalay ka sa masjid kau di na madrasa. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.